Tinatanaw niya ang kanyang kaharian, ang kaniyang mundo. Tulad ng ating pagtitig sa mata ng mga mananakop nang tayo'y maging malaya. Ang kanyang bagwis, 2 metro ang haba, ay handang suungin ang alapaap, tulad ng ating paglampas sa mga nakamit na ng iba. Sa harap ng peligro at pasakit, matikas ang kaniyang tindig, malakas, may dangal at matatag. Tulad ng ating matapang na pagharap sa dagok, sakuna, gulo o anumang hamon ng buhay na may ngiti sa labi. Sa bawat paraan, sinasalamin ng Haring Ibon ang Pilipino. At kung gaano kataas ang lipad ng Haring Ibon, yun din ang taas ng ating noo. Noong 1600s, 97% ng buong lupain ng Pilipinas ay kagubatan. Saklaw nito ang halos 30 milyong hektarya. Pagdating ng 1900s, 20 milyong hektarya na lamang ang natitira. Ngayon, humigit kumulang 6% na lang. Halos wala na. Ito ang nais tugunan ng Haribon Foundation at ng programa nilang Road to 2020. Layon ng Road to 2020 na muling buhayin ang kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim sa 1 milyong hektarya ng lupa. Kung atin lang kakalingain ng kalikasan, mas magiging handa tayo sa pagbabago ng panahon. Mananatiling malinis ang ating tubig at patuloy tayong mabubuhay ng matiwasay. Naramdaman na natin ang bangis, hampas at hagupit na dala ng ating pagsasawalang bahala. Marahil, hindi natin ito alintana dahil mahaba pa ang ating oras. Pero sila, wala na. Bilang salamin ng ating pagiging Pilipino, ang Haring Ibon ang tanda na ating ang pinahahalagahan ang kalikasan. Sila ang hari ng ating langit, ang siyang titignan ng mga susunod na henerasyon bilang simbolo ng ating lakas, pagkalinga, dangal at ng ating bayan. Tila wala nang madaratnan. Ang mga batang isisilang pa lamang. Ang bukas ay nasa iyong mga kamay. Hayaan mo bang maging halimbawa sila ng ating kababayaan?